Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Bawat babae ay minsang nangarap na makakilala ng isang lalaki na makakatuwang niya sa buhay. Isang lalaki na hindi lamang bubuo sa kanyang mga pangarap, kundi isang tao na makakakampi niya sa buhay, sa hirap at sa ginhawa. Bonus na riyan kung ang nakatadhana para sa iyo ay isang gwapong lalaki, edukado, mayaman at may sinasabi sa buhay. Lahat ng iyan ay natagpuan ng dalagang si Regina Turner sa doktor na si Han Jo Kim. Si Dr. Han Jo Kim ay isang attending spine surgeon and professor of orthopedic surgery, specializing in cervical spine and scoliosis surgery sa New York. Na-in-love ito sa isang napakagandang beauty queen sa katauhan ni Regina Turner. Perfect couple sa harap ng mga taong malalapit sa kanila. Parang match made in heaven na talaga namang tila pinagtagpo ng tadhana. Ngunit sa kabila ng makinang at saganang buhay ng mag-asawa, ay nakatago ang maitim na sikreto na walang sino man ang nag-akala. Ating balikan ang masalimuot na pinagdaanan ni Dr. Han Jo Kim sa mga palad ng kanyang napiling mapangasawa. Sa huling bahagi ng taong 2020, abala si Dr. Kim sa paghahanda ng kanyang surprise birthday party para sa kanyang asawang si Regina. Excited na excited siya dahil alam niyang lubos na matutuwa ang kanyang asawa. Ngunit ang hindi niya akalain ay nung araw ding iyon ay guguho lahat ng kanyang pangarap. Gamit ang computer ng kanyang asawa, nagsesearch si Dr. Kim ng ideas kung paano niya susurpresahin si Regina. Biglang may nag-pop up na message kaya't binuksan niya ang email. Napako sa kanyang kinauupuan ng doktor dahil mensahe iyon na galing sa isang lalaki. Base sa email, pinapaalala ng lalaki kung gaano sila kasaya nang huli silang magkasama. Sa tono ng pananalita ng lalaki ay parang may relasyon sila ni Regina. Malambing na tinanong ng lalaki sa email kung naaalala pa ba ni Regina ang pakiramdam nang huli silang magkasama. Halos nangatal ang kamay ng doktor habang nagbabasa ito. Hindi niya maigalaw ang mouse upang scroll down ang email. Maya-maya pa ay muling may lumabas na notification at nang buksan niya iyon, nalaman niya na iba pa itong lalaki bukod sa nauna. Sa mensahe ay parang baliw na baliw rin ang lalaking ito sa kanyang asawa. Hindi maintindihan ng doktor kung ano ang nangyayari. Bakit iba't ibang lalaki ang nag-i-email ng ganoon sa kanyang asawa? Lumipas ang ilang segundo ay muli na namang may nag-pop up na mensahe. At katulad ng dalawang nauna, isa na naman itong email galing sa ibang lalaki na pinagpapantasyahan ang katawan ng kanyang misis. Ininspeksyon ng doktor ang email ng asawa at doon ay sumambulat sa kanya na hindi lamang isa kundi napakarami pala nitong karelasyon at all along ay niloloko siya ni Regina. Para siyang sinuntok sa sikmura. Gulong-gulo ang kanyang isip, ngunit desidido ang doktor na malaman ang katotohanan. Dito na niya inaccess ang bank account ng asawa, mga credit card transaction at dito na nga naging malinaw ang lahat para kay Dr. Kim. Ang mga lalaking ito ay kliyente ni Regina. Lahat ng mga lalaking ito ay nabibilang sa upper class, mga businessman, real estate tycoons, mga designers, mga politiko, mga elitista, ang iba pa nga ay mga doktor na kagaya niya. Sa tuwing makikipagkita si Regina sa mga lalaking ito, ay nagbabayad sila sa kanyang serbisyo. Libo-libong dolyares bawat pagkikita. Bayad lahat ng mga mamahaling hotel, business class flights, mga mamahalin at branded na mga damit. Lahat ng mga iyon ay galing sa mga lalaki ni Regina. Nang mga puntong iyon, naging malinaw na ang lahat para kay Dr. Kim. Kaya pala palaging umaalis ang kanyang asawa na ang paalam sa kanya ay mga business trips. Ito pala ang rason kung bakit palaging maraming pera si Regina gayong wala naman itong trabaho at madalang lamang itong humingi ng pera sa kanya.
Paanong hindi niya iyon natunugan, gayong itinuturing siyang dalubhasa sa larangan na kanyang napasukan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa iyon ni Regina sa kanya, gayong inialay niya ang buong buhay niya para sa asawa. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Dr. Kim. Hudyat na merong nag-text sa kanya. Nakatanggap siya ng text message mula sa asawa, nagpapaalam na medyo malilate siya sa pag-uwi. Sinabi din ng asawa na excited na ito sa sorpresa niya para sa kanyang kaarawan. Nang puntong iyon, alam na ni Dr. Kim kung bakit late na itong makakauwi. Marahil ay may kliyente itong kasama at hindi pa ito tapos na pagserbisyohan ang kanyang kasama. Muling tiningnan ni Dr. Kim ang loob ng kanilang bahay. Ang lugar kung saan nila pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Ang lugar kung saan binuo nila ni Regina ang kanilang mga pangarap. Sasagutin sana ng doktor ang text message ng asawa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ano pa ba ang pwede niyang sabihin. Alam niya na mga puntong iyon na wala ng pag-asa pang ma-repair ang kanilang pagsasama. Hindi na rin naman niya kaya pang pagtiwalaan si Regina. Naging maliwanag na ang lahat kay Dr. Kim. Hindi nagpakasal sa kanya si Regina dahil sa pera. Hindi rin dahil mahal siya nito, kundi para gawin siyang pananggalang sa isa pang pagkatao na patuloy nitong binubuhay. Taong 2011, nasungkit ni Regina Turner ang titulo na Miss Connecticut at nirepresenta ang state sa Miss USA. Bago masungkit ang corona, nag-aral din ito ng dentistry sa Tonsils Community College sa Farmington. Sa panglabas, si Regina ay isang napakaganda, matalino, independent at very driven na babae. Ito ang imahe na binuo ni Regina para sa kanyang sarili. Ngunit ang totoo, meron pa itong isa pang pagkatao na tanging siya lang at ang kanyang mga kliyente ang nakakaalam. Si Dr. Han-Jo Kim naman ay pinanganak noong 1980. Nagmula si Dr. Han-Jo Kim sa may kayang pamilya at dahil doon nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral sa magagandang eskwelahan sa Estados Unidos. Natapos ni Dr. Kim ang kanyang medical degree sa Columbia University at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Washington University sa St. Louis. Taong 2006, nagsimula ang career niya bilang isang doktor sa Barnes-Jewish Hospital bilang isang spine surgeon. Siya ang humahawak ng mga rare na kaso ng spinal deformities, cervical spine, and scoliosis surgery. Hindi lamang isang talented na doktor itong si Dr. Han-Jo Kim, kundi isa ring philanthropist. Nagboluntaryo din ito sa Western Ghana, Africa, upang matulungan ang mga tao doon na may mga issue sa kanilang kalusugan. Isa din itong leading researcher sa mga medical projects na ang layunin ay lalo pang gawing mas advanced ang medical services na konektado sa mga spine-related cases. Dahil dito, mas lumago ang network ng doktor at naging popular siya sa buong mundo bilang isa sa mga magagaling na spinal surgeon. Dahil sa kanyang passion sa panggagamot, nakatanggap din siya ng kaliwat-kanang awards at malimit na naiimbitahan sa mga interview sa telebisyon. Dahil sa kasikatan, para na rin itong isang celebrity sa medical field. Bukod sa kanyang galing sa kanyang propesyon, hindi rin naman maikakaila na magandang lalaki itong si Dr. Kim. Base sa New York Daily News, pumalo ang income ni Dr. Kim ng halos $3.2 million noong 2018. Nagmamay-ari din ito ng ilang mga mamahaling property sa US with a total value na mahigit $9 million. Tinatayang nasa 40 million ang total assets at income ng doktor ng taong 2018. Dahil sa mga achievements na ito, hindi nakakapagtaka na maraming babae ang nagkagusto sa doktor. Ngunit hindi nagpadala si Dr. Kim sa kayamanan at kasikatan. Inireserba niya ang kanyang puso sa babaeng mapipili niyang makasama habang buhay. Hanggang nag-cruise ang landas nila ng napakagandang babae na si Regina Turner. Sa unang pagkikita pa lamang ay nabighani na agad ang doktor sa dalaga. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, naging sigurado si Dr. Kim na si Regina na nga ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Katulad ng ibang lalaki, hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang doktor. Sinuyo niya ang dalaga, binilhan ng mga mamahaling regalo, pinaliguan ng pagmamahal at ginastusan, nang sa ganon ay mapauo niya si Regina.
Hindi naman ito tinanggihan ng dalaga. Malugod niyang tinanggap ang pagmamahal ng doktor at makalipas nga ang 6 na buwan, nag-alok na si Dr. Kim ng kasal. November 2015, nag-propose si Dr. Kim kay Regina. Makalipas lamang ang ilang linggo ay naganap na nga ang napakagarbong pag-iisang dibdib ng dalawa. Gumastos si Dr. Kim ng halos $2.5 million para sa okasyong ito. Wala siyang pag-aalinlangan dahil alam niya sa sarili niya na si Regina na nga ang nakatadhana para sa kanya. Matapos ang kasal, nag-honeymoon ang dalawa sa Greece, France at Spain. Matapos naman ang kanilang honeymoon, bumili si Dr. Kim ng isang property sa Manhattan na nagkakahalaga ng 6.5 million na siyang nagsilbing tahanan nilang mag-asawa. Matapos ang kasal, ipinagpatuloy ni Regina ang kanyang trabaho. Involved di umano siya sa ilang mga fashion projects kaya't malimit ay nagpupunta ito sa China for collaboration. Ang bawat business trips na ito ay tumatagal ng halos 10 araw, minsan ay halos 1 buwan. Wala naman itong kaso kay Dr. Kim dahil palagi nga siyang busy at malimit ay hindi niya nasasamahan ng asawa. Malaki ang tiwala niya kay Regina at sa isang banda, nais niya rin na magtagumpay ang kanyang asawa sa karerang napili niya. Para mabawasan naman ang pag-alis-alis ng asawa, binilhan niya pa ito ng isang beachfront villa na nagkakahalaga ng 2.5 million. Nang sa ganon ay hindi na nito kailangang umalis kung sakaling gusto nitong mag-unwind mag-isa. Katulad nga ng kasabihang, I earned the money, you just need to stay beautiful. Talaga namang pinaliguan ni Dr. Kim ng karangyaan at pagmamahal ang kanyang asawa. Simula nang magpakasal sila ni Regina, mas lalong naging motivated si Dr. Kim. Lalo siyang naging dedicated sa kanyang propesyon at dahil din doon ay mas lumago ang kanyang net worth at nagbunga din lahat ng kanyang pagpupursige. Taong 2020, naitalaga si Dr. Kim bilang presidente ng International Advanced Spine Technology. Ngunit matapos ang 5 taong pagsasama, sumampal kay Dr. Kim ang totoong pagkatao ni Regina. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal, sa kasamaang palad ay hindi magawang talikuran ni Regina ang kanyang nakaraan. Katulad ng nabanggit kanina, malimit mag-travel si Regina papuntang China. Minsan dahil di umano sa kanyang mga fashion projects at minsan naman ay para sa isang fashion application na kanyang binubuo. Noong una ay nagtaka nga si Dr. Kim dahil 5 taon ng ganoon ang dahilan ng kanyang asawa sa tuwing pupunta ito sa China. Ngunit sa tuwing magtatanong siya ay wala namang konkretong maisagot sa kanya si Regina. Bago magpakasal ang dalawa, tinanong ni Dr. Kim si Regina kung paano na ito nasusustain ang kanyang lifestyle gayong wala naman itong permanenteng trabaho. Ayon kay Regina, meron siyang minanang $500,000 mula sa kanyang lola at iyon di umano ang ginagamit niyang panggasto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Bukod doon, meron din naman siyang mga side gigs, so meron pa rin siyang kinikita. Nang unang mabasa ni Dr. Kim ang mga emails ng mga lalaki sa kanyang asawa, ang unang akala niya ay may lalaki si Regina. Ngunit sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niya na hindi lamang ito isang simpleng pagtataksil, ngunit isa ng trabaho o negosyo para sa kanyang kabiyak. Sa loob ng 5 taong pagsasama, nakikipagkita ito sa iba't ibang lalaki, nag-aalok ng serbisyong sexual o nagsisilbing high-end escort sa mga mayayamang elitista sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa tuwing magpapaalam itong aalis o pupunta ng ibang bansa, ay hindi totoo na para iyon sa kanyang mga fashion projects, kundi para serbisyohan ang kanyang mga foreigners na kliyente. Si Regina ang nagpaplano ng lahat. Lahat ng meetings ay may kontrata. Lahat ng mga gastos sa transportation, sa eroplano, mga hotels, maging sa pagkain, damit at sapatos ay sagot lahat ng kliyente. Lahat ng mga meetings ay ibinook in advance nang naaayon sa schedule at terms ni Regina. Bawat pagkikita ay may kaukulang bayad at lahat ng kliyente ay nagbabayad ng hindi bababa sa $2,000 per day. Maliban sa pangalan niya at titulong Miss Connecticut, lahat ng tungkol kay Regina ay peke at gawa-gawa lamang niya. Matagal nang nasa ganitong industriya si Regina bago pa man niya masungkit ang titulong Miss Connecticut. Nang nag-aaral pa lamang, hindi siya nag-excel sa eskwelahan. Hindi rin niya natapos ang kanyang pag-aaral.
Sa halip na mag-aral, nauubos ang oras ni Regina sa mga bars at nightclubs. Nagsimula siya bilang isang hostess bago naging isang full-blown high-end escort. Sa edad na 19, naaresto ito for reckless driving. 4 na araw naman bago maganap ang kanilang kasal, kinasuhan siya ng kanyang landlord dahil sa hindi pagbabayad ng renta na nagkakahalaga ng $13,000. Matapos manalo bilang Miss Connecticut, mas lalong dumami ang mga lalaking nagkaroon ng interes kay Regina. Nang makilala naman niya si Dr. Kim, kinuha niya ang pagkakataong iyon upang mas maging maayos ang kanyang buhay. Kung laro lamang ang lahat para kay Regina, sa kasamaang palad ay hindi ganoon ang sitwasyon para kay Dr. Kim. Sobrang na-inlove sa kanya ang doktor at determinado itong pakasalan siya. Kung tutuusin, kung kinalimutan na ni Regina ang kanya nakaraan at tinalikuran ang dati niyang nakagawian, maaaring hindi na naungkat pa ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakaalis pa si Regina sa ganoong kalakaran. Mas naging napakasakit ang lahat para kay Dr. Kim dahil ang mga lalaking naging kliyente ng kanyang asawa ay mga taong nabibilang sa upper class. At maaaring nakadaupang palad na niya ang mga lalaking nakasalo ni Regina sa kama. Dahil wala nang ang pag-asa ang kanilang marriage, nag-file si Dr. Kim ng 264 pages divorce lawsuit sa Manhattan Supreme Court upang mapawalang bisa ang kanilang kasal. Sa kanyang petisyon, idinitalye niya kung paano siya niloko ni Regina. Lahat ng kanyang akusasyon ay may resibo rin. Ipinresenta niya sa korte lahat ng kanyang ebidensya, mga screenshot ng email ng kanyang mga lalaki, mga bank transaction, mga perang pumasok sa account ni Regina, mga bayad ng mga lalaki para sa kanyang serbisyo at mga credit card transactions. From 2015 hanggang 2021, kumita si Regina ng halos $700,000 o tumataginting na mahigit 40 million pesos mula sa kanyang mga kliyente. May isa itong parokyano na isang real estate tycoon sa New Jersey at isang sikat na lighting designer. Nagbayad ang real estate tycoon ng halos $200,000 kay Regina sa loob lamang ng 2 taon. Sa bawat pagkikita ay nagbabayad ito ng $2,000 at nagkita sila ng halos 90 times. Ang sikat na lighting designer naman ay nag-transfer ng halos $116,000 sa account ni Regina at maaaring nagkita ng halos 50 times. Sa petisyon ni Dr. Kim, idinagdag niya rin na hindi niya matanggap na sa kabila ng pagmamahal at alay na maayos na buhay, ay mas pinili ni Regina na lukohin siya at ipagpatuloy ang masama niyang gawain. Kung alam lamang di umano niya na ganoon ang ginagawa ni Regina, ay hindi niya ito papakasalan. Hindi lamang pagtataksil ang ginawa sa kanya ni Regina, kundi matinding panluloko at panlilinlang. Dahil may sinasabi rin sa industriya, mabilis na natunugan ng media ang divorce na ito at naging isang malaking kontrobersiya sa Estados Unidos. Hindi rin nakatulong ang mga pangtutuya ng online community, hindi lamang kay Regina kundi pati na rin kay Dr. Kim na mas lalong nagpalala sa sitwasyon. May iba pa nga mga netizens na inungkat pa ang dating interview ni Regina sa pageant, kung saan tinanong siya doon kung gumagamit ba siya ng mga dating application na pinasinungalingan naman ng dating beauty queen. Pinagtawanan siya ng mga tao dahil hindi niya talaga kailangan ng dating sites dahil lahat ng transaksyon niya ay personal at may bayad. Taliwas sa unang reaksyon ni Dr. Kim, naging napakakalmado lamang ni Regina. Marahil alam na rin niya na sooner or later ay malalaman din ni Dr. Kim ang kanyang sekreto. Hindi siya umiyak at hindi rin siya humingi ng tawad sa asawa. Sa kabila ng marangya at tahimik na buhay nilang mag-asawa, nabaliktad ang lahat at naging katawa-tawa silang parehas sa buong Amerika. Marami naman ang nagtaka kung bakit mas pinili ni Regina ang ganoong pamumuhay, gayong kayang-kaya naman siyang buhayin at suportahan ni Dr. Kim. July 26, 2021, nagkaroon ng out-of-court settlement sa pagitan ni Dr. Hanjo Kim at Regina. Nagkaroon din ng hatian ng assets nang hindi na nagkakaroon pa ng public hearing. July 27th, may lumabas namang isang article patungkol sa publicized divorce ng dalawa. Ayon sa article, almost 500 followers lamang ang followers ni Regina sa Instagram.
Ngunit kung iyong susuriin, karamihan ng kanyang mga followers ay mga elite figures. Isa pa nga sa kanyang follower ay si Donald Trump Jr. na siyang panganay na anak ng presidente ng US sa kasalukuyan. Base sa espekulasyon ng mga tao, maaaring karamihan ng mga followers niya sa kanyang social media account ay mga kliyente na pinagsiservisyohan niya. Marami rin na nagtaka kung bakit ganoon na lamang kabilis na sumuko si Dr. Hanjo Kim sa laban niya kay Regina. At bakit parang napakatahimik ang naging settlement sa pagitan ng dating mag-asawa. Gayong solido ang mga ebidensyang hawak ni Dr. Kim. Mga emails mula sa kanyang mga kliyente, mga bank transactions at credit card transactions. May listahan din siya ng mga pangalan ng elitista na parokyano ni Regina. Base sa mga haka-haka, kung magkakaroon ng public trial, maaaring masira ang reputasyon ng mga matataas na tao na na-involve kay Regina. Kaya't bago pa man ito mangyari, ay maaaring nakailam na ang mga lalaking sangkot na siyang nagpatahimik kay Dr. Kim. Kung mangyayari iyon, hindi lamang divorce scandal ang mangyayari, kundi pati political and business scandal at mas maaari pang humaba ng humaba ang iskandalo. Ngunit hindi na rin naging malinaw ang dahilan kung bakit bigla na lamang naisarado ang lahat. Ang tanging nakakaalam na lamang sa puntong ito ay si Dr. Kim at Regina. Matapos ang divorce process, pinili ni Dr. Kim na magpatuloy sa kanyang buhay. Ibinaling niya ang kanyang focus sa kanyang career. Dinilit niya lahat ng pictures ni Regina sa lahat ng kanyang social media accounts. Tinanggihan niya rin lahat ng interviews at hindi na niya binanggit pa ang pangalan ni Regina simula noon. Matapos pumirma sa mga dokumento na tumatapos sa kanilang koneksyon, isinara na rin ng doktor ang aklat na may pamagat na Regina. January 2023, huling nakita si Dr. Kim sa isang charity event sa Manhattanville Academy sa New York upang makalikom ng pera para sa bone research and patient care. Maraming mga celebrities ang dumalo, naroon din ang ilang mga politicians, mga kilalang doktor, pati na rin si Dr. Kim. Matapos ang matagal na pananahimik, muling nakita ng publiko ang sikat na si Dr. Hanjo Kim. Masaya, malusog at mukhang nakabawi na mula sa pagkakadapa niya kay Regina. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin sa panggagamot si Dr. Kim at dinedicate ang kanyang buhay para sa kanyang mga pasyente. Si Regina naman ay hindi na nakita pa ng publiko. Naglaho ito matapos pumutok ang iskandalong kinasangkutan niya. Walang nakakaalam kung nasan ito sa kasalukuyan at kung ano ang kanyang ginagawa. Maaaring para kay Regina, ayaw talaga niyang matali at nais niya na lamang mabuhay ng malaya at walang nagmamay-ari sa kanya. Ngunit ano po sa inyong palagay? Dapat kaya ay pinatawad na lamang ni Dr. Hanjo Kim si Regina dahil lahat naman ng tao ay maaaring magbago? O sang-ayon po ba kayo sa naging desisyon ni Dr. Hanjo Kim? Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.